ng Baclayon Church dito po sa bayan po ng Baclayon. Ang aking pong kinatatayuan ay ang harapan ng pangalawang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Sunod lamang po sa San Agustin Church, dyan po sa Maynila. Isa po ito sa heritage churches dito sa Bohol. More than 20 po lahat yan na mga pamana sa atin ng kasaysayan na sa Kasawing Palad ay isa ho sa mga nasira ng lindol. Nakakapanlumo nga hong makita itong mga lumang-lumang simbahan na ang tanda po ay 300 to 400 years old na sa isang iglap ay bigla na lang pong gumuho. Ito hong simbahan ng Baclayon, maswerte pa nga ho sa lagay na yan dahil maski pa paano ay may mga buong bahagi pa rin ho ito. Hindi ho katulad ng mga simbahan ng Loon na talaga namang parang na-pulverized, sabi nga ho ng mga nakapunta roon. Yung po namang simbahan din ng Lobok, dun sa malapit na bayan din po dito sa Baclayon, ay nahati naman po sa gitna. Ganyan ho kalakas yung 7.2 magnitude na lindol na tumama ho rito sa maraming bayan ng Bohol. Ang sabi nga ho ay ng mga scientist ay ang katumbas ho niyan ay 32 daw na parang bombang sumabog nung araw sa bayan ng Hiroshima doon sa Japan. Samantala, umabot na po sa 144 ang patay sa lindol na nangyari nga ho dito sa Visayas. Batay po yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 271 ang sugatan naman, 23 ang nawawala pa rin at karamihan sa mga nasawi mula sa probinsya ng Bohol na nagtamo ng matinding pinsala. Live mula pa rin po dito sa Baclayon sa Bohol, makakasama natin si Jiggy Manica. Jiggy? Ma'am Jess, kanina nga inabutan natin ng labi ng isang lola sa bayan ng Loon, isa sa mga isolated na lugar dito sa Bohol na naiipit o nadaganan ng pader ng kanilang bahay. At sa kasamang palad ay umabot ng may 24 na oras hindi pa nare-retrieve yung kanyang labi dahil sa takot na rin ng kanyang mga kaanak at mismong mga kapitbahay niya na maguhuan din nung natitirang bahagi ng kanilang bahay kung sakaling gagalawin yung kanyang kinalalagyan. Kasunod ng maras na magnitude 7.2 na lindol kahapon, ito na ngayon ang itsura ng Loon, Bohol. Dahil sa pagyanig, isolated ang buong bayan. Bitak-bitak ang mga kalsada. Bagsak ang ilang tulay. Sunod na rin, ilo. Saan ka man bumaling, bakas ang iniwang pinsala ng lindol. Walang kuryente, walang gasolina, at ang pagkain para sa mga apektadong residente, papaubos na. Let's see, 90% is destroyed. The houses, the church, the market, it's destroyed. The people don't have water, there's no gasoline. The people are looking for food, no food. We saw 2 helicopters pass by, nobody come. And the municipality, people are there just sitting and waiting. So no action. Ang makasaysayang Nuestra Señora de la Luz Church na ito, na itinayo pa noong 1800s, wala na ngayon. Simbolo ng lakas at katatagan, itong naging pinakamalaking simbahan sa buong probinsya. Pero ngayon, mistulang tumpok na lang ito ng mga bato, patotoo ng kapangyarihan ng kalikasan. Tila minartilyo ang simbahang ito dahil ito na lamang po parang pinitpit, nagkadurog-durog ang mga pader at itong bumagsak na yero ay nasa sa gitna lamang ng mismong lugar kung saan dati nakatirik ang simbahan. Sa palibot nito ay nagkampo na lamang o nagtent na lamang itong mga residente dahil sa takot na bumalik sa kanilang mga tahanan. Ito po sila dandaan at dumadaing ng tulong para sa pagkain at tubig, partikular doon sa mga anak nila. Yung mga bata na naririto sa gitna ng init, sa gitna ng mga tent na ito na pansamantala nilang tinutuluyan. Dito sa kabilang panig, makikita po natin yung ibang bahagi ng simbahan, yung ibang mga struktura na nakadikit dito ay talagang nawasak. Ito pong imahe ni Jesucristo dito sa aking kanan ay mapuputol at babagsak na lamang anumang oras na magkaroon ng aftershock dito sa lugar na ito. At
ito nga po ang isa sa kanilang may pinakamasakit na karanasan, ang kanilang pinakamamahal na simbahan. Pero para sa kanila, may tuturing nilang milagro ang pagkakasalba sa kabila ng malakas na lindol na ito, yung imahe ng Birheng Maria na nasa dulo, na nasa unahan, altar ng simbahang ito, na hindi man lamang natinag sa kabila ng malakas na pagyanig na ikinawasak ng mismong simbahang ito. Sa harap ng guho, tanging ang mesang ito na may imahe ng Birheng Maria ang natitirang simbolo ng pananalig. Ang paligid ng gumuhong simbahan, siyang pansamantalang tahanan ng mga nagsilikas na residente, pero nakapanlulumo ang sinapit na mga sugatan at nasawi. Sa pagdaan namin kanina sa mismong kabayanan, nakita namin ang binti ng isang nasawing lola na mayigit isang araw nang nakaipit sa pader. Dahil umuuga pa ang pader, hindi siya may alis ng kanyang mga kaanak. Kunting galaw lang namin sa yung mga nakaharang doon. Yung bahay na hindi na kasi matibay yung foundation, gumagalaw agad. At hanggang sa mga sandaling ito nga po ay nananatiling isolated ang bayan nitong Loon dahil na rin sa sitwasyon doon kung saan malaki ang dependence itong mga residente dito sa kanilang malaking tulay na pinabagsak ng lindol. At bukod dyan ay damay na rin ang kalapit na bayan ng Marihubok dahil hindi pa rin ito gaano naabot ng mga nais tumulong dahil na rin sa sitwasyon ng dadaanan doon. Bagamat kanina, Ma'am Jess, ay nagpadala ang team ng MMDA ng mga rescuers at gumamit sila ng mga barko ng Coast Guard upang maibiyahe yung kanilang mga heavy equipment at ilang pa mga kagamitan para maisagawa ang kanilang operasyon. Ma'am Jess. Jiggy, dalawang bagay ang nakakapagtaka dyan sa nangyari sa Loon. Una, yung epicenter ng lindol ayon sa FIVOX ay dun sa eastern part, yung bayan ng Carmen. Yang Loon, I understand, is dun sa western part. May paliwanag ba kung paano nangyari na napakalakas pa rin nung epekto at pinsala dyan sa Loon at dun din sa bayan ng Maribohok? Dun sa paliwanag ni Director Solidum kahapon yung naging movement itong fault na dito sa Bohol, East Bohol Fault ay sinasabi nila na parang naging vertical at parang yung motion ay parang dinidribble itong mga gusali at mga kalsadang ito, kaya kumbaga parang ito yung isa sa mga epekto ng vibration sa sobrang lakas ng lindol na ito at sa kakaibang movement niya. Kumbaga ay naapektuhan ang malaking bahagi, hindi lamang kung saan malapit ito sa epicenter, na kundi pati umabot din ng ilang bahagi ng Luzon at ng Mindanao. So ito yung isa sa mga paliwanag ng FIVOX kung saan kumbaga kumalat yung vibration at naapektuhan ang mas malaking bahagi ng Bohol at Cebu, bukod pa sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabikulan. Ma'am Palagay ko nasagot mo na rin yung susunod kong tatanungin sa iyo, Jiggy, no? Kung paano yung isang simbahan na napakalaki ay parang napulbos lang. Yan yung simbahan ng Loon, no? Pulverized, parang napaka-apt nung description na yun. Kasi kung yung ibang simbahan may mga natapyas na bahagi, may mga nahati, may gumuho, itong simbahan ng Loon talagang parang pulbos na nag-crumble. Totoo yun, Ma'am Jess, dahil sa itsura nitong simbahan na ito, nung unang tingin pa lang namin, akala mo nga minartilyo ito mula sa itaas o di kaya minaso, pero talagang hindi ka panipaniwala yung itsura niya na nauwi sa maliliit na bato na kaya nating buhatin, at yung mga yero nito sa gitnang bahagi talagang dumapa. Yun ang talagang nakita namin kanina. Pero ang isa sa mga pinagpapasalamat o itinuturing na himala ng mga residente ay ang pagkakatira dito sa mismong imahe ng mahal na birhen na nando sa mismong altar ng simbahan na nadurog. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad, at ingat kayo.